Nagkatinahuba ang inyong mga paa at gustong-gusto nang maglamierda. Bawal, kaya kami na lang po ang magdadala sa inyo sa pinag-uusapan ngayong bulubunduking bahagi ng Sultan Kudarat sa Mindanao. 2 Pilipino ang nasawi sa pagsabog sa Beirut, Lebanon kahapon. 122,754 na ang COVID-19 cases sa bansa. Mahigit 150 bilyong piso sa nakalipas na 5 taon. Ganyan daw kalaki ang nawala sa pondo ng PhilHealth. Time out o time first muna sa negatibong mga balita ngayon. Kung pwede lang kasing pumunta sa tahimik na lugar kung saan ang hangin sariwa. Tanaw ang malawak na mga bulubundukin, kagaya ng mga dikit-dikit na bundok sa bayan ng Columbio sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Ang taga-Columbio na si Noni, lakas loob na nilipot ang trail ng Mountain Ridge mag-isa. Yung iba po nag-decide nang wag nang sumama sa ridge kasi medyo delikado din po pag first time at hindi memorize yung terrain. Sobrang ganda po ng ridges, masasabi natin kahali-halina. Last hura raw ito ni Noni na isang teacher bago magbukas ang klase. Isang magandang experience po yun, yung pagpunta doon para panandalian, makalimutan yung mga pinoproblemang ganon, kung paano harapin yung bagong school year na dala ng new normal. Amazing Earth. Ang 500 ektaryang bulubunduking ito, pag-aari ng pamilya ni Jere Belen, miyembro ng tribong Blaan. Even in our wildest dream, hindi namin naiisip na yung empty na bundok na yan ay magiging biyaya pa pala. Hindi po siya dinedevelop na intentionally kasi nag-uumpisa po yan sa mga nephews, the nieces, na nagsiselfie-selfie. Kami sa Department of Agrarian Reform ay nag-conduct ng subdivision survey. And all the way, it was breathtaking. Maganda yung area and we took a lot of pictures. So I posted it. Dumagsa na yung questions at nag-ask ang credits. So doon na po siya nag-start, nakilala yung lugar. Simula raw nung nadiskubre ito, dumami na ang mga turista. Ang entrance fee, 50 pesos. Trending po kasi yung place dito sa amin po. Kunwari, adventurous man na tao. Umakyat na din po kami doon out of curiosity. Ganda ng experience kasi nga fresh air and ang ganda talaga ng view dito. Ang magbabarkadang shy, bonding talaga ang pag-akyat ng bundok. Nang dahil po sa nakita namin ng social media, nagkaroon po kami ng idea na mapunta namin ang tourist spot na to. Pero dahil grupo sila, kailangang sumunod sa protocol. Hi! Hi. Dapat may suot na mask at kahit nasa bundok sila, kailangan pa rin ng social o physical distancing. Pagdating sa tuktok, agad silang nag-selfie-selfie. Lahat po ng problema na stress na nadarama mo is mawawala po talaga kapag nakita mo yung view dito. Pero kaya raw talaga sila narito dahil sa barkada nilang si Shai na nagmahal, nasaktan, namundok, ganon. Ex! Wala hiyak ka! Kung kailan na po yung tao sa kamo iniwan! So, syempre, namumundok tayo sa mga falls, kaya na-fall sa maling tao. So, yan na, kasi syempre, sabay kayo sa journey nyo mamundok at makita yung view. Pero yung view pala na yun, doon niya rin palang tagpuan sa iba. Experience po namin sa pag-akyat dito, parang yung sa pag-ibig din, sa una nahihirapan ka kasi na-challenge ka. Pero kahit na magkaganon pa man, pag abot mo po dito, masasabi mo na worth it pala yung biyahe.
Bago pa nakilala ang bulubunduking ito sa social media, dati talaga itong plantasyon ng palm trees. Kaya kilala rin sa tawag na La Palmera Mountain Ridges. Ipinapangalan ko po yan sa view deck na ito bilang pagtanaw po ng utang na loob namin sa oil palm plantation na nasa paligid po. Sa palm trees sa ibaba ng bundok, kinukuha ang palm oil na ginagamit sa pagluluto. Ang layunin naman po namin dito ay magiging bahagi dun sa pagpo-provide ng pagkain sa pagkainan ng ating mga mamamayan. Pero bakit nga ba ang palm trees sa trail lang sa baba ng bundok tumubo at hindi sa mismong tuktok nito? Ayon sa alamat, marami raw kasi noong mga ngaso sa lugar na ang paboritong hulihin, mga unggoy. Dahil dito, nagalit daw ang mga nagbabantay ritong anito. Kaya bilang parusa, minarapat nitong wala nang patubuin pang puno sa itaas ng bundok. Someone suggested na sakluban nyo na para hindi madidisturbo yung mga tao. We need to prepare the place, of course, kasi this is a pride of Colombia and a pride of Sultan Kudarat. Kahit paano po, meron na po kami nakakatayo ng mga comfort rooms. Considering ang Sultan Kudarat Province is under modified general community quarantine, ay magbubukas na tayo ng ating mga tourist destination paunti-unti at 50% capacity. Gumawa tayo ng mga rules and regulation kagaya ng dapat reservation-only policy tayo. Hindi sila pwedeng mag-walk-in. Pangalawa, minimum health standard natin. Yung hand washing bago pumasok sa lugar. Face mask, maintain social distancing, proper waste segregation. Samantala, bago formal na buksan sa publiko ang lugar, nito ng Huwebes, ang mga matatanda ng tribong Blaan nagsagawa ng ritual. Kami ay handang-handa na sa pagdagsa ng mga turista sa ating lalawigan. Sinisiguro namin na kung magbubukas kami, lahat properly in place para masigurado ang kaligtasan, kapakanan, and of course, yung total experience ng ating mga turista. Sa mga kating-kati na ang paa o yung mga hindi na makahintay pang mamasyal, tiis-tiis muna. Papasaan ba't lilipas din ang lahat ng ito at muli tayong makaka-lamierda. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.